mapagmahal, ako'y iyong patnubayan, nang mawasto sa pagbanghay nitong kakathaing buhay. Noong unang panahon, may isang kaharian na tinatawag na Berbania. Ang namuno doon ay isang hari na hinahangaan ng lahat. Dahil sa aking kausayan, maganda ang naging pamalakad sa Berbania. Ngunit isang araw, nagkasakit ito. Malubha na ang sakit ng inyong ama. Narito na po ang mga gamot. Ang sakit ng hari ay may bigat at masilan. May lunas pa ho ba ang kanyang karamdaman? Huwag kayong mawawalan ng pag-asa, mahal na prinsipe. May mabisang gamot na magpapagaling sa hari. Kailangan niyang mapakinggan ang awiting Ibong Adarna. Saan namin makikita ang ibong ito? Naninirahan ito sa bundok Tabor. Makikita niyo ito sa isang punong tinatawag na Piedras Platas na makinang. Mga anak, nangihina na ako. Maaari niyo bang hulihin ang ibon na yun para sa akin? Pedro, ano po ba aking apilingkod, Ama? Ikaw ang nakatatandang. Maaari mo bang hulihin ito para sa akin? Isa po itong malaking karangalan, aking Ama. At iyon nga ang nangyari. Naglakbay si Don Pedro papuntang bundok Tabor. Ay, nakakapagod. Sa kapaguran at sa awit ng Ibong Adarna, nakatulog si Don Pedro. Ang ibon ay huminto sa pag-awit, ngunit may ugaling magbawas pagkatapos ng kanyang magandang tinig. Sa masamang palad, si Don Pedrong mahimbing na napatakan at naging batong buhay sa ilalim ng Piedras Platas. Sa hindi pagbalik ni Don Pedro, nagkagulo ang buong Berbania at ang ipinadala naman ay si Don Diego. Kaparehong kapalaran ang sinapit ng magkapatid. Nakinig ng awit at siya'y napahimbing. At sa pagkahimbing, napatakan ito at kaawa-awang naging batong buhay din. Dahil sa hindi pagbalik ng dalawang magkapatid, lumala lalo ang karamdaman ng hari. Ama, nais ko kayong gumaling. Maaari niyo pa ba akong payagang pumunta sa Tabor upang mahuli ang Ibong Adarna at hanapin ang aking mga kapatid? Ngunit Ama, ang makita kang ganyan ay mas mahirap para sa akin. Patawarin ninyo ako, ngunit kung hindi ninyo ako papayagan, ako ay alis na lamang na labag sa inyong kalooban. Sige anak, magtagumpay ka nawa. Umalis ang paboritong anak ng hari at kahit labag ito sa kanyang kalooban. Hindi tulad ng dalawang magkapatid, umalis siya ng 5 tinapay lamang ang baon at hindi siya sumakay ng kabayo. Sa bawat isang buwan ng paglalakbay ay saka lamang siya kakain ng tinapay. Naglakbay, nasulong na niya ang isang tinapay na lamang ang natira sa kanya. Sa kanyang paglalakbay ng 4 na buwan ay may nakita siyang isang leprosong matanda. Ginoo, maawa ka. Ako po'y humihingi kahit kaunting pagkain lamang. Ito po, Ginoo. Maraming salamat, Ginoo, sa inyong kabaitan. Ano po ba ang inyong pakay? At baka maaari ko kayong matulungan. Ang aking ama ay may sakit, at ang tanging lunas ay ang awit ng Ibong Adarna.
Nauuna na ang dalawa kong kuya, ngunit 3 taon na noong sila ay lumisan. Ginoo, mahirap ang inyong binabalak, ngunit maaari ko kayong matulungan. Pagdating sa bundok ay may makikitang puno. Huwag doon tumigil. Tumingin lamang kayo sa ibaba at may makikita kayong kubo kung saan naninirahan ang taong magbibigay sa inyo ng payo upang mahuli ang ibon. Mahaba pa ang biyahe ninyo, kaya kunin niyo na pa ito. Nagbibiro ka ba po? Ibinigay ko na yan sa'yo. Ngunit mas kailangan niyo ito. Nang marating ni Don Juan ang bundok Tabor, nakita niya ang sinabi ng letosong matanda sa kanya. Nakita niya ang kubo at nagtungo doon. Ako ba'y namamalikmata lamang? O talagang kamukha mo ang taong nilimusan ko ng tinapay? Ano yung angat, Don Juan? Ako po ay nandito upang hulihin ang ibong Adarna na makakapagaling sa aking mahal na ama. Hindi madali ang iyong pakay, Don Juan. Sigurado ka ba sa iyong balak? Natiis ko po ang gutom, pagod at puyat sa paglalakbay. Desididong-desidido po ako sa aking pakay. Kung gayon, ganito ang iyong gawin. Sa Piedras Platas, nananahan ang ibong Adarna. Dumating ito tuwing ating gabi. Sa pagkadako, ito ay aawit. Ang awit nito ay nakakaantok. Iwasan mo, Don Juan ang makakatulog. Ito ang labaha at dayap. Tuwing aantukin, iwain ang iyong palad at ibibigay. Tiyak ang labaha at dayap. Tuwing aantukin, iwain ang iyong palad. 7 beses ding mapapalit ng balhibo. Pagkatapos nitong umawit, ito ay magbabawas. 7 umawit ang gagawin nito. Iwasan mo, Don Juan, na ika'y mapatakan. Pagkatapos nito, ang ibon ay makatutulog. Itali mo siya gamit ito. Nang marinig itong lahat, umalis na si Don Juan upang hulihin ang Adarna. Lahat ng utos ay tinupad niya. Sa bawat awit ng Adarna, sinugatan niya. 7 sugat ang natamo niya. Naiwasan niyang ipikit ng ibon at naghihintay siya na mahimbing na ito. Sa pagkahimbing ng ibon ay tinalian niya ito at ipinakita sa ermitanyo. Magaling, Don Juan. Maaari mo bang kunin ang palihok na iyon? Magmadali ka at punuin iyan ng tubig at pagkatapos ay buhusan mo ang 2 bato at magmamadali sa pagiging bato ang 2 mong kapatid. Iyon nga ang ginawa ni Don Juan. Nagiging tao muli sila Don Pedro at Don Diego. Bumalik sila ang 3 sa bahay ng ermitanyo at nagpasalamat. Umuwi sila ng sabay-sabay. Habang naglalakad sa kagubatan, naglalakbay ang sabay si Don Pedro at Don Juan. Nasa likod nila si Don Diego. Hawak naman ni Don Juan ang ibon. At huminto sila at naghihinga sa ilalim ng isang puno. Nagiging maganda ang lakad ng ating bunso. Tiyak na sa kanya nga naman ang mga parangal at basbas ni ama. Mahusay si Don Juan, kuya. Wala tayong magagawa doon. Kabiguan na nasa atin at katagumpayan naman ay sa kanya. Bakit hindi na lang natin siya patayin? Tiyak na sa atin ang mga parangal at basbas ni ama. Ayos ka lang ba, kuya? Sarili mong kapatid ay papatayin mo?
Hindi ka ba naiinggit sa kanya? Tignan mo, paborito siya ni Ama at ngayon nasa kanya na naman ang mga karangalan. Hindi kuya, mali ito. Magkakapatid tayo. Kung masama ang pagpatay, pagtulungan na lang natin siya. Bahala ka kuya, ngunit hindi ako kasama dyan. Magbubulag-bulagan na lamang ako. Maraming salamat po. Walang anuman, Don Juan. Ngayon ay umalis ka na. Tiyak na hinahanap ka na ang iyong ama. Dali-daling bumalik si Don Juan sa Berbano at ang mga paa niya tila lumilipad. Anong saya ang nararamdaman ng buong kaharian sa pagdating niya. Nagmano sa ama't ina at niyakap ang dalawang kapatid. Nagmano sa ama't ina. Noong dumating si Don Diego at Don Pedro, inilagay nila ang ibon sa tabi ng kanilang ama. Kahit anong gawin nila ay ayaw nitong umawit. Ngunit nang dumating si Don Juan, hindi lamang ang hari ang sumigla. Nagsimula ding umawit ang ibong Adarna. Ng madlang hirap, kamatayan ay hinamak, sa utos mo ay tumupad. Yaman ngayon natalos mo, ang matapat at